Okay, mga anak, gusto ko lang talaga ipahiwatig sa inyo na kung ano yung mga ipinopost ko, kailangan basahin nyo muna kasi paulit-ulit yung mga humingi ng pera dyan na para bang meron silang ipinatago sa akin or meron silang ibinangko sa akin. Well, the truth is, kaya ko nga in-stop na yung pagbibigay sa inyo because that's not the way in order to help you guys. The only way I could help you is to being able to give you kung ano yung dapat nyong gawin, di ba? Yung motivational speaking ko, kung ano yung spiritual motivational speaking ko, yun ang pinaka the best na pwede kong maibigay sa inyo. It's not monetary. Kasi kahit nga yung nagbigay ako ng, let's say, yung minsan ako magbigay sa inyo so whatever like it used to, I mean, pansamantala lang yun. While in fact, kung ano man yung maibigay ko na motivational o kay spiritual, that's forever. Kung yun ay ilalagay nyo sa puso nyo. Okay? Kasi just like what I said, na nagpanaginip sa akin ng Lord, sinabi sa akin kung anong mga dapat kong gawin. Kaya in-stop ko na rin pati yung pagbibigay ko sa apo ko because kailangan talagang maturuan siya na kailangan magiging independent na siya because he's already a certain age na kinakailangan siya na mismo yung gagawa ng paraan para siya ay makapagtapos. Because it's not my obligation being the lola ang magpaaral sa kanya. Hindi siya ipinanganak para mismo ang lola ang mag-alaga sa kanya o kaya para ang lola mismo ang magbigay sa kanya financially, whatever. I have my own term already at ako ay nakapagbigay by that time na ako'y nagtrabaho. Ngayon, I am already unemployed for 4 months pero I was still giving away my money, my allowance. Pero tingnan nyo, nagkaroon ako ng sakit. Instead sana na yung allowance ko ay talagang ibili ko ng mga pagkain na masustansya, whatever. Talagang tinipid ko para lang maipamigay sa inyo. O ngayon, ako yung nag-suffer, ako nabigyan ng sakit, liver ang natamaan. O, di ba? So, ngayon, lahat ng mga to ay alam ko na talagang panggising sa akin ng Lord. It's just a wake-up call. Kaya kung minsan, kailangan bigyan ka ng Diyos ng sakit o kaya sakuna, whatever, in order for you to learn. I'm still learning. Kahit nasabihin natin na I am actually the advocate of truth, which is, that's what I'm doing right now. Kung ano yung truth, kung ano yung katotohanan, kailangan sabihin ko sa inyo para malaman ninyo kung ano yung dapat natin gawin. Kasi yun ang katotohanan eh. Hindi ako pwedeng magsalita na as if everything is okay or kailangan ang masakit na katotohanan kailangan nyo na ipamigay ko sa inyo dahil He is using me right now. Kung ano yung ma-experience ko, He's using me right now. Para at least, yun ay may papamahagi ko. Kasi kung hindi ko ma-experience ang mga yun, hindi ko alam kung ano yung totoo. And that's the reason why na-experience ko lahat. Na-experience ko mawalan ng trabaho. Ang asawa ko may sakit, na-experience ko na. So right now, kung ano yung magiging outcome later, I'm going to share it to you. Kasi I know, I believe that hindi ako pababayan ng Lord. Kahit alam ko na may sakit ako, pero there's still a lot of ways, there's still a lot of work out there na hindi naman siguro affected kung ano yung karamdaman ko ngayon. Maliban lang doon sa mga mahihirap na trabaho like physical, yung mga yung magtatrabaho sa bahay o whatever, tagalinis, tagabuhat, mga ganun. Yun ang mga kailangan ko talagang iwasan. Okay? So, ngayon, kung ano man yung mga work na kinakailangan kong i-apply, that's what I've been doing. Hindi nyo alam kung anong ginagawa ko. Hindi ako nagkakalat o kayo nandyan lang nagwe-waste ng time na katulad ninyo dyan sa Facebook. And as a matter of fact, I just applied for an unemployment. And then hopefully, magkakaroon ako ng benefit kasi wala akong ginawa for the last few years kundi talaga magtrabaho. Talagang pinaspasan ko, binilisan ko kung kinakailangan magtrabaho ko ng 4 jobs also. And I did that. Hanggang sa sumuko na yung katawan ko, sumuko na yung time ko, nagka-overlife na yung time ko. So, I ended up losing also the other jobs kasi nga naman, talagang hindi na nakayan talaga ng oras ko. But those are all experiences na kailangan kong i-share sa inyo para alam nyo talaga anong mga pinagdaanan ko. Otherwise, hindi nyo alam. 'Di ba? Kaya, kung kaya ko na i-adjust kung anong time ko, kung kaya kong adjust kung ano yung work schedule ko, kung ano yung klaseng trabaho ang mapasukan ko later on, kung kaya ko, bakit hindi kayo? Kayo mismo, wala nga kayong karamdaman din, hindi katulad ko. Diba? Puso, liver. O, nadagdagan. Akala ko puso lang, liver na ngayon, katulad ng anak ko. Kaya, yun yung sinasabi ko na, kung kaya ko, kaya nyo rin. Kaya, yung mga hindi talaga totoong supporter ko, at talagang panay pa rin ng hingi dyan, hello, pwede ba
Ay, hindi ako nagagalit. I'm just reminding you. Talagang tinatapik ko lang katulad ng pagtapik sa akin ng Lord. Ang Lord, hindi lang niya ako sinisigawan, ha? Hindi katulad ko nga, yun lang, sigaw lang. Ang Lord, tatapikin ka talaga. Bigyan ka talaga ng sakit. Bigyan ka ng sakuna. Samantalang ako salita lang yung kaya kong maibigay sa inyo. Pero yun ay para rin sa kabutihan ninyo. Pero ang Lord, pag ikaw nagbigay ng hindi tamang at hindi niya talaga nagustuhan, tatapakin ka talaga niya, gigising ka talaga niya, katuling ginawa sa akin. See? Mas inuna ko pang pangbigay sa mga tao kung ano yung pera ko na sana para sa nourishment ko, para sa masarap sana na para sa health ko. Pero anong ginawa ko? Nagtipid ako. Instead, sana na para sa sarili ko yun. Kasi I work hard for myself. Para sa sarili ko. Hindi para sa ibang tao because that's not my obligation. Pero ako, nag-suffer ako. So, sino ngayon ang nabigyan ng leksyon? Ay di ako. Kasalanan ko rin yun. Kaya lahat ng mga ginagawa natin, lahat ng mga pagsubok, kagagawan din natin yan. Lahat ng mga pagkakamali, kagagawan din natin yan. Kaya kung hindi pa tayo natuto kung ano yung mga binigay sa atin ng Lord na leksyon, and then that's up to you.